Hindi siya komportable. Ito ang unang beses na dumalo si Margaret sa pagtitipon, matapos mamatay si Ferdy. Ang mga matang napadako sa kanya ay nakadagdag pa sa pagkaasiwa niya. "Smile because you are beautiful," bulong ni Derek sa kanya, at napipilitang ngumiti siya. Ipinakilala siya ni Derek sa negosyante na kumpadre ng papa nito, si Mr. Lino, shareholder din ng hospital. Kasama ng matanda ang unika-iha nitong si Donna, na hindi tinatanggal ang mga mata kay Derek. Sa paanyaya ng Mr. Lino, hindi na sila nakatanggi na doon pumesto sa mesa ng mga ito, matapos nilang kumuha ng pagkain sa buffet. Habang kumakain sila, ay nag-uusap ang matanda at si Derek. Pasimpleng nakikinig lang siya. Si Donna ay nagpakita ng interes sa pinag-uusapan ng dalawa, pero ang mga mata ay hindi napagkit sa date niya. Inilibot ni Margaret ang tingin at natagpuan si Francis na nakaupo sa harapan ng bar counter. Kausap ang lalaki na naabutan niyang kasama nito sa opisina nito. Everything about Francis was so manly, so authoritative, kahit ang paraan ng paghawak nito sa kopeta nito. No wonder he made money easily. Parang ang lakas ng convincing power nito. "Stop staring, Margaret." Mabilis na iniwas niya ang paningin dito bago pa siya nito mapansin, at ibinalik ang atensyon sa kanilang kasama sa mesa. Ininom niya ang alak sa kanyang baso. Paminsan-minsan ay tinatanong siya ni Mr. Lino at isinasali siya ni Derek sa usapan, at sinasagot naman niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya namalayang nakadami na pala siya ng ininom na wine. Pinupuno kasi ng nakaantabay na waiter mayat maya ang kupeta niya. Pumailan lang ang waltz version ng 1,000 Years. Ang mga mata niya ay napatingin sa espasyo na ginawang temporary dance floor. Naglakbay ang isipan niya sa nakaraan. Nakita niya ang sarili na nakasuot na pink dress habang nakikipagsayaw kay Ferdy. Malinaw na nakikita niya sa isip ang alaala ng gabi na nag-propose ang nobyo sa kanya. Isa sa pinakamasayang araw sa tanang buhay niya. "Margaret, are you okay?" Nag-aalalang mukha ni Derry ang nabalingan niya. Pasimpleng pinahid niyang luha na namuo sa sulok ng kanyang mata. Walang dapat makakita sa pag-iyak niya, dahil walang nakakaintindi sa nararamdaman niya. "Excuse me, magpapahangin lang ako sandali." Hindi na niya hinintay ang permiso nito. Tumayo na siya para lumabas muna. Kung may balak man itong pigilan siya, ay hindi na nito nagawa, dahil mabilis na nakalapit si Donna sa kanya at hinila ito sa gitna para sumayaw. Gusto niyang maglakad hanggang sa hindi na niya naririnig ang musika. Kung di lang siya nahihiya kay Derek, baka pagbaba ng hardin ay dumiretso na siya sa gate at umalis na siya. Sa halip, natagpuan ni Margaret ang sarili sa dulo ng hardin, malayo sa malamlam na mga ilaw at malamyos at malungkot na tugtog. Ang luhang pinigilan ay nagsimulang tumulong. Napatingala siya sa langit habang umiiyak. Umaasang nakikita ni Ferdy na hanggang ngayon ay hindi niya ito magawang kalimutan. She closed her eyes hoping to remember clearly how Ferdy looked, pero parang hindi na niya matandaan ang mukha nito. Nang idilat niya ang mga mata, ay hindi na siya nag-iisa sa hardin. Nakatayo sa harapan niya at matamang nakatingin sa kanya ang host ng party, ang lalaking lahat ng kabaliktaran ng magagandang katangian ni Ferdy, pero nagagawang guluhin ang isipan niya. "I'm sorry, Mr. Mentres. I know I'm not supposed to be here." Kumilo siya para bumalik sa kanyang date. "Don't leave. Sinundan talaga kita." Ngumiti ito. "Nang makita kita sa Hong Kong,
Umiiyak ka. Para kang bata na inagawa ng candy. Ngayon, umiiyak ka na naman. Mukhang nakatadhana na yata ang masaksihan ko ang pagiging iyakin mo, Margaret. Napalitan ng galit ang pagkapakumbaba niya. Humakbang siya para umalis na. Pero humarang ito sa daraanan niya. Naaamoy niya ang alkohol mula sa binata. Pero kahit sumagi sa isip niya na baka lasing lang ito, kaya siya pinagsasalitaan ng ganoon, naiinis pa rin siya. Wala kang alam, Mr. Mendres. Kalmado pa rin ang madiing sabi niya. It is Francis, Margaret. God knows how much effort I have exerted para hindi kita halikan kanina. Habang nakapikit ka at dumadaloy ang luha sa mga pisngi mo. Isang pagak na tawa ang pinakawala nito bago nagpatuloy. At alam ko kung bakit ka umiiyak. You are crying for your dead love. Wala kang pakialam. Sukat doon ay kinabig siya ni Francis at walang sabi-sabing hinalikan sa labi. I'm here if you need someone, he whispered on her lips. Patuloy siya nitong hinagkan para tumigil ang pagtibok ng puso niya sa pagkabigla. Bago pa siya nito maitulak, ay kusang tinapos na nito ang halik at dumestansya sa kanya. Kanina sa tabi ng abogadong kasama mo, ay mukhang nakalimutan mong ilang taong pagdadalamhati mo. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka? Bakit? Nag-guilty ka kaagad sa pagkalimot mo? Hindi siya nakaimik sa matapang akusa nitong tono. Nalilitong napayuko na lang si Margaret. Ganoon nga ba ang nararamdaman niya? Na hindi na niya maalala ang mukha ni Ferdy mula nang banggain siya ng lalaking ito sa Hong Kong. At kanina, ito rin ang naisip niya kahit si Derek ang kasama niya. Kahit kinakausap siya ng ilang bisita, okupado ni Francis ang pagkatao niya. Pero sa sarili, ay alam niyang may kakaibang damdaming napukaw sa kanya, lalo nang halikan siya ni Francis. At sigurado siyang hindi iyon galit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ay nahalikan si Margaret ng lalaki. At gustuhin man niyang mag-guilty sa nangyari, ay wala siyang makapa na ganoong damdamin sa puso niya. Simula nang sundan siya ng lalaking ito sa Hong Kong, hindi na siya nakadama ng pagkakonsensya na nagtataksil siya kay Ferdy. At umiiyak siya dahil sa napakasama ng lalaking ito. Inagaw nito ang lahat-lahat sa kanyang papa. At ipokrita siya dahil sa iniisip niyang si Ferdy pa rin ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Samantalang, wala kang pakialam, sabi niya. Mas mabuting iwasan na niya ito habang maaga pa. Naglakad na siya para bumalik sa loob at hindi na siya pinigilan ito. Be mine, Margaret, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng hospital sa pangalan ko. Desperado na ba siya? O gusto din niya ang inaalok ni Francis? Tumigil siya sa paghakbang at hinarap ito. Baka dala lang ng kalasingan kaya nito sinabi iyon ngayon. Pero mukhang seryoso ang lalaki. Wala ako sa mood para makipaglukuhan sa iyo. Hindi ka pa ba nakontento sa paghalik mo sa akin? Hindi pa. The moment that I kissed you, I wanted more, Margaret. Wala akong balak na isama ka sa mga babaeng pinagkakainteresan ko dahil alam kong iba ka. Pero sa nakita ko kanina, ay handa ka naman pala gawin ang lahat para makuha ang hospital. Accept my proposal. You get the hospital. At ako naman ay ikaw. An indecent proposal again, Mr. Mendres. Sinabi ko na sa iyo na wag mo na akong gagamitan ng ganyang klaseng proposisyon. Humakbang ito palapit sa kanya.
Gustuhin man niyang umatras, ay parang itinulos na siya sa kinatatayuan. Okay. Well, how about this? Marry me, Margaret. Mas maganda bang pakinggan? Gusto mo pa ng magarbong kasal? Yun ba ang klase ng proposisyon ang uubra sa iyo? You are crazy. No, I'm not. Nagiging totoo lang ako sa sarili ko. Naduwag ako. Kaya binawi ko kaagad ang proposal ko sa iyo. Nang para kang tigre na sumugod sa opisina. Pero hindi na ako aatras ngayon. Interesado ako sa iyo, Margaret. Keeping away from you is no longer an option for me. Sumasama ka rin sa ibang lalaki. Bakit ako hindi pwede? Mas may alas ako kaysa sa kanya. Kaya ginagamit ko lang. You may not be crazy, but I think you're drunk. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Baka challenge lang ako sa pagkalalaki mo. Dahil hindi kita karakarang pinatulan. Pero hindi ko sinasadyang hamunin ka. Pakiusap. Tantanan mo na ako. I lost my lover. I'm still in limbo. Have been for the past 3 years. Siguro, ay alam mo na ang hindi biro ang pinagdaanan ko. Kaya huwag ka nang dumagdag pa. Sinalubong niya ang mga mata ni Francis. Wala ang inaasahan niyang pag-uumay doon. Naghintay siyang humingi ito ng tawad. Pero nanatili itong walang imik sa kinatatayuan nito. Bago magsimulang tumulo ang mga luha niya sa kanyang mata, ay tumalikod na si Margaret at mabilis ang mga hakbang na naglakad palayo. Nagpasalamat siya na hindi na ito sumunod pa. Hindi na siya babalik pa sa party. Tatawagan na lang niya si Derek para sabihin na sumama ang pakiramdam niya. At sa susunod, ay tuturuan na kita kung paano mag-propose sa kanya, Francis. Sabi ni Rona nang hindi niya napansin nakalapit na sa kanya na kung saan siya iniwan ni Margaret. Kanina pa nakaalis ang dalaga at gumana na naman ang pagiging intrigero mo. No, Francis. Nagkataon lang na palabas ako to take a call. Nang makita kong nag-uusap kayo ni Margaret, mali ang iniisip mo. Pauna niya. Naglakad na ulit ito papasok ng bahay. Sumabay sa kanya si Ronan. Siguro nga. Pero hindi maaaring magkamali ang pandinig ko. You offered her marriage in change for something that you strived to achieve for 5 years, Francis. This is the first time na nag-offer ka ng kasal. At kay Margaret pa. Ang unika iha ni Dr. Montelibano. Because I can't let other man to be near here anymore. Bakit? Nagsiselos ka? Panunudyo pa ng kaibigan. Napatigil siya sa paglalakad. Bakit nga ba ganoon na lang ang naging asal niya kanina? You're wrong. Naalala ko lang si Sofia sa kanya. Hindi ko siya gusto gaya ng iniisip mo. Sige. Convince yourself. Hindi pa rin ako naniniwala na mababaw na bagay lang para sa iyo ang kasal. Hindi nga. Pero ano lang ba ang kasal sa panahong ito? Kapirasong papel? Business deal? If you say so, Francis. Naaawa lang ako sa kanya. Sabi ko nga. Sa tindi ng galit mo kay Dr. Montelibano, parang gusto ko pang maniwala na deep inside, plano mong gamitin si Margaret para makahiganti. Hindi na siya nagsalita pa. Francisco Mendres, hindi ka pwedeng umibig sa anak ng taong nanakit kay Sofia. Lalaki lang siya. Kaya natural lang na makaramdam siya ng matinding atraksyon sa isang napakagandang babaeng tulad ni Margaret. Maliban doon,
ay wala na siyang malalim na damdaming maiukol sa dalaga. Ipagpapaliban muna niya ang announcement sa ngayong gabi. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.